Sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Raysa Hontiveros. Mukhang nabisto na yung paningin niya sa impeachment ay para ma-prevent itong pagkakaroon natin ng Duterte 2.0, no? So, delikado po yan dahil hindi po ebidensya ang gustong tignan, no? Kung hindi yung galit. Kitang-kita po natin, nagsisimula pa lang kung paano po maging bias itong mga hurado. Halimbawa, ito pong si Ontiveros. Wala na pong tago-tago, no? Ito raw po ay para sa katarungan ng mga kasalanan ni Duterte, ni Sara Duterte. Ang problema na pagkakamali niya yung Sara at saka Digong Duterte, nakalimutan ni Ontiveros na siya po ay tatayong hukom o judge. Pag-uusapan din po natin, ito po si Erwin Tulfo ay ngayon po may naghain na naman ng disqualification case sa Comelec. Pangalawang disqualification case na to ni Tulfo. Ngayon siya lang po, si Erwin lang. Yung una kasi kasama yung mga kapatid niya. Si Ben Tulfo at si yung dating DOT secretary na si Tulfo Teo, no? Si Wanda Teo. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Nakita nyo na guys, nakita nyo na. Kung hindi pa inakyat sa Supreme Court itong isyong ito, hindi pa malalaman ng taong bayan na nag-loan pala ng 100. Okay. Maganda po, no? Ako, ano ba tong salita na salita? Kanina, thank you very much kay Marilyn Verso, ang aga. Mukhang magandang pakape natin ngayon. Marilyn Verso, thank you very much sa 100 pesos na pangkape. Okay, pag-usapan muna natin. No? Naglabas na naman po sila ng survey. Sa kasawiang palad, as usual, dalawa lang po yung pumasok sa atin sa survey nila. Si Bato at saka si Bongo. Alam niyo po, sa totoo, yung survey po, hindi po siya nagre-reflect ng ng mga pananaw ng mga tao ngayon. Ngayon po kasi, unlike before, no? Yung mga naunang mga senatorial elections, halo-halo po talaga yan usually. Pero tingin ko ngayon buhat-buhat po eh. No? Ang tingin ko po ngayon, kaya hindi ako naniniwala na ganyan yung magiging resulta eh. Yung halo-halo, mayroon Marcos, mayroong independent, dalawang independent yung pumapasok, yung Ben Tulfo tsaka yung si Willie Rebillame. May dalawang galing sa atin, tapos the rest Marcos na. Kaya hindi ako makapaniwala sa uri ng survey niyan, mga resulta ng survey. Kasi ang tansya ko, buhat-buhat eh. Buhos yung boto ngayon ng mga tao, diyan papunta eh. No? Ito po, hindi po to katulad ng mga nagdaang eleksyon. Parang kaya mahirap paniwalaan yung mga resulta ng survey ngayon. Parang business as usual lang sila. Samantalang ang mga tao ngayon, dalawa na lang. It's either Marcos or Duterte. At tansya natin, mas marami yung Duterte. Hindi siya nagre-reflect eh. Tignan po ninyo. Ikumpara nyo po yung nagiging resulta ng mga survey sa totoong yung nagaganap sa field. No?
Hindi po to katulad nung yung ano yung kay Lenny. Baka sabihin kinukumpara mo si Lenny ganyan din ang sinabi. Si Lenny po magtapatan na tayo. Maraming nanonood kay Lenny kasi ang dami pong artista eh. Libreng pa-concert po 'yun. Kung tatandaan po natin, marami tayong kabataan kaya nga po tuwing may pa-concert dito sa may Philippine Arena, traffic po buong north diversion eh. North NLEX pala, NLEX. Yung buong NLEX po, traffic po yan. Sa dami po na nanonood at mahal po ang bayad. Mahal po ang bayad sa Philippine Arena pag may nagkukonsyerto. Kay Lenny Robredo, libre konsyerto. Ang daming banda. Si Duterte po, dinudumog po silang mag-aama. Laki naman sa Cebu, dinumog si Duterte. Napakami pong tao. Walang artista. Si Duterte talaga yung pinuntahan. Alam niyo po yun? Ngayon naman si Inday Sara naman, kanina napapanood ko. Napanood ko yung yung dumog ng tao kay Inday Sara. Wala po akong nakikita kahit po sa Ilocos na dinudumog yung mga Marcos, dinudumog yung mga kandidato ni Marcos, dinudumog si Erwin Tulfo. Hindi po hindi kapani-paniwala yung mga resulta ng survey. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo, no? Iboto po natin yan straight. Kasi kung paniniwalaan nyo po yung survey, yan po ang gusto nila eh. Panghinaan na tayo. Lagi tayo, wala na po naniniwala dyan. Subukan yung wag mamigay ng mga pinamimigay si BBM. Walang mga paayuda. Kaya nga walang kagana-gana yung mga tao riyan. Hindi bukas sa loob nila yung pagpunta. Kasi it's either mga ayuda beneficiaries yan. Natatakot sila na pag hindi sila dumalo, tanggal sila sa ayuda. Okay lang po yan pag naka-live po. Mag-skip po kayo kasi live naman to eh. Huwag niyo pong problemahin yan. Okay lang po yung kinakailangan nyo marinig eh, di ba? Unlike sa replay, pag nag-commercial, doon pa rin. Kasi pag pinanood nyo po, di ba? Okay, balik tayo rito. Iba po to eh. Tapos mainit po yung mga Duterte, mainit po yung mga supporters. Kaya takantaka kayo, no? Magtataka kayo. Pwede naman pong mangyari yan kung doon lang talaga sila, sinasadya nila mag-survey doon sa mga lugar na malakas talaga yung mga Marcos. Halimbawa, kung sa Ilocos lang sila nagsasurvey, napaka-konti, 1,200. Tapos lalabas na nila parang buong Pilipinas. Utot nyo. Okay, punta na po tayo rito kay Risa Ontiveros. Eto, pamagat pa lang ng headline ng Philippine Star, Preventing Duterte 2.0. BP Sara's impeachment is a reckoning for past crimes, Senator. Okay. Alam nyo, nakakatakot tong mga sinasabi ni Risa Ontiveros. Wala pa pong dapat po, sana silang mga judges, lalo na hindi naman siya tumatakbo, di ba? Hindi ka naman okay lang naunawaan natin yung mga tumatakbo eh. Papanag sila kay BP Sara dahil malakas si BP Sara, di ba? O kaya dehin bokeh sila sa impeachment kahit pro BBM sila at alam natin na yung mga pro BBM na yan, iboboto niyan anti-BP Sara sila sa botohan, tahimik lang sila. Kasi gusto nilang makuha yung boto natin eh. Kaya wag kayong palinlang dyan sa mga tukmol na yan. Kung maka-Duterte talaga yan, bakit hindi sila tumakbo kay Duterte? Anyways, pero ito po, dapat tahimik na lang to si Risa Ontiveros. So wala naman siyang, hindi naman siya tumatakbo sana eh. Pero bakit siya nagsasalita? Napabor kagad
laban kay BP Sara. 'Di ba? Dapat itong mga 'to hindi pa botohin eh. Okay. So, ito po yung mga pronouncement ni Hontiveros. Bagamat hindi malinaw, pero alam natin yung killing niya. Doon po siya panig sa tatanggalin sa pwesto si BP Sara. I think fair enough. Sabi to ni Hontiveros, I think fair enough to say na may judgment na akong namumuo the past several years. Kita mo, hindi pa nagsisimula, may judgment ka na namumuo. Anong klaseng utak yan at i-announce mo na kagad? Kaya ang pangit eh. Alam po talaga natin yung magaganap eh. I think fair enough to say na may judgment na akong namumuo the past several years na nakita ko sa performance ni BP on the issues na imbestiga namin dati or dinibate namin dati. Some of which ay mga pumasok sa importanteng grounds ng impeachment. Kita mo na. Sinasabi mo na may nabuo ka na. Paalala ko lang sa'yo, Reza Hontiveros, hindi pa nagsisimula yung impeachment trial. May nabuo ka na kagad na judgment sa utak mo. Ganyan po magiging ka-unfair sa ating yan. Kaya wag po kayong magtangka. Paalala ko lang po, ang boto para sa siyam na kandidato natin ay boto para mailigtas si BP Sara sa plano ng mga to. Sa plano ng mga Hontiveros, plano nila Chis Escudero, nila Tolentino, eto, at lahat po ng mga 12 kandidato ni Marcos ngayon. Kasama pa si Willie Revillame pala. Okay. Alam din daw ni Hontiveros na pag na-impeach si BP Sara ay hindi na siya pwedeng tumakbo. Paano mo sasabing bias yun ba dong? Tama naman yun. Pag siya ay napatunayang guilty, hindi na siya pwedeng tumakbo. Pero ito po yung ito yung mga sumunod niyang sinasabi, ito yung nakakatakot eh. If the Senate convicts Duterte, she will be disqualified from holding public office. Okay na yan, alam na natin yan. Thank you very much muna kay Jean Dosh na nagbigay sa atin ng 599 euros. The opposition lawmaker said victim survivors may find a sense of justice in Duterte's conviction for her alleged crimes. Tignan po ninyo, no? Victim survivors. Magkakaroon daw ng katarungan yung mga victim survivors ng mga krimen ni BP Sara. Teka po muna. Meron po bang krimen si BP Sara na EJK? Kasama po ba siya? War on drugs? Sinampahan po ba siya ng impeachment sa EJK at war on drugs? Bakit victim survivors po? Ang alam ko yung pagtatangka na nag-hire ng assassin. Nag-hire pa lang. Bakit may victims at survivor victims? Yun yung problema. Pag yung hukom mo, katulad ni Hontiveros, na gusto niyang singilin si Duterteng tatay, alam po natin yung mga victim survivors na sinasabi niya. Yan po yung mga sa war on drugs, di ba? Tatay po ni Sara Duterte yung pinagbibintangan po. Pinagbibintangan ninyo na nambiktima sa war on drugs. Hindi po si Sara Duterte. Kaya meron na po siyang konklusyon na kinakailangan po na parusahan si BP Sara dahil sa kasalanan ng tatay niya. Pwede ba yun? Pwede bang transferable yung kasalanan? Di umano.
Kaya hindi po uubra eh. No? Hindi po talaga uubra na manahimik tayo dito sa mga to. Okay. Punta na tayo rito kay Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo po ay nahaharap ngayon sa pangalawang disqualification case. So yung nagsampa sa kanya ay walang iba kundi si Kausing. Ito ba si Toto Kausing? Na isang disbarred former attorney. Okay. Ito po yung mga basihan ng bakit niya pinapadisqualify si Erwin Tulfo. Una, si Erwin Tulfo po ay convicted 4 counts of libel at ito po ay may final na po Supreme Court na. So hindi na po ito on appeal, no? Meron na pong the Supreme Court affirmed Tulfo's conviction of 4 counts of libel. Yan. Ayon po kay Kausing, the 4 counts of libel involved moral turpitude, which is a disqualification under Section 12 of the Omnibus Election Code. So kung meron pong conviction si Erwin Tulfo, 4 counts, 20 years daw po ang katumbas niyan ayon dito sa nag-file ng kaso. No? 20 years dahil 4 counts, 5 years isa. 20 years na hindi pwedeng tumakbo si Erwin Tulfo. Okay. Isa. Ikalawa. Kahit daw po, hindi. Tuloy pa rin, no? Dito pa rin tayo sa una. Kahit na ang parusa lang ni Erwin ay magbayad ng fine o magmulta lang. Kasi ano lang yan eh. Cyber libel lang yata yung kaso eh. 4 counts of libel. His moral disqualification cannot be served simultaneously but successively. So kung kukwentahin daw, dapat 20 years siyang hindi pwedeng tumakbo ng kahit na anong posisyon. Okay. Pangalawa, ito po yung mga grounds for disqualification ayon po sa nagpetisyon. Erwin or Eric Sylvester Tulfo is a United States of America citizen and is not a Filipino. Ayan. Tulfo previously admitted that he became an American citizen in 1988 at eto po yun eh, no? He regained his Filipino citizenship in 2022 as part of requirements for his appointment as a public official. Okay, sa akin importante to, no? Importante tong US citizen si Tulfo. Mamaya po, babalikan ko yan. Yung third and fourth grounds of disqualification, violations of provisions of political dynasty is stated in the section 26. So sa mga nalilito mo, bakit political dynasty? Ang katwiran dito ni Kausing, meron daw provision dyan na nagsasabi na equal access opportunities for public service. So dahil magkapatid sila, si Erwin at saka si Ben Tulfo na parehong sabay na tumatakbo, ay napagkakaitan yung ibang tumatakbo. Kasi paano pag nanalo sila pareho, di dalawang Tulfo kagad yung pasok ngayon. Dalawang magkapatid. Pinagkakaitan mo, unlike sa mga nagdaang eleksyon, ay hindi, si ano pala, no, sabay din, no? Si Dinggoy tsaka si JB, sabay din sila. Okay. So, dalawa po yung pagkakaitan nila, yung iba, yung pala yung issue nila sa political dynasty. Kasi ako sa tingin ko, hindi po ako against sa political dynasty.
Lalo na kung may Duterte, di ba? Bakit mo pagbabawalan kung kasing galing ng Duterte? Kasi binoboto naman yan. So hindi po ako so much sa dyan eh. Ang pinoproblema ko talaga rito, yun nga po, no, convicted eh. Convicted po si Erwin Tulfo at galing na po sa Supreme Court yun. Hindi po yan katulad ng kaso ni hindi po katulad ng kaso yan ni Franz Castro na hindi pa final. Ito po, convicted na po siya ng Supreme Court. Hindi ko alam kung hinirit niya pa ba sa Supreme Court o hindi na. Alam ko hindi na eh. Dahil ang fine lang naman ang bayad eh. Walang kulong eh. So kung convicted ka with finality, yun nga po yun, yung moral turpitude. Dito po natin makikita kung gaano katigas tong COMELEC. Kasi pag hindi na disqualify yan, wala na pwedeng i-disqualify. Pag sikat ka, hindi ka pwedeng ma-disqualify kahit na anong malinaw po yan, moral turpitude. Kahit hindi ko alam meaning ng moral turpitude. Pero ito po ang pinakamabigat sa akin lahat eh. Hinahanapan ko pa po ito ng tanong hanggang ngayon eh. Ang kasagutan pala. Si Erwin Tulfo po ay US citizen. Di ba? Ngayon, sinasabi, hindi na siya US citizen buhat noong 2022. Dahil kinakailangan niya maging Filipino citizen siya para maging DSWD secretary. Ibig sabihin, sa buong panahon na nasa TV4 ba, PTV4, na nagbo-broadcast siya, meron siyang US passport, siya ay US citizen. Di ba matagal na siya rito broadcaster sa atin? Yung buong panahon na yan, US citizen siya. Nagtatrabaho lang siya dito sa Pilipinas, sa PTV4. Di ba? Broadcaster siya ng PTV4 sa ilalim ni Ben Bitag. Mamaya natin sasagutin yung kay Dilima. Kung pasok ba si Dilima dyan sa moral turpitude. Yung punto pa lang po noon na kung siya po ay US citizen, sasabihin nyo hindi, technically Pilipino na siya kasi yun na nga. Ay hindi pa rin. Kahit po hindi ako sigurado kasi may nakalagay doon at least 2 years ka na naninirahan dito. Yung pagiging US citizen niya, hindi niya ni-revoke dahil ayaw niya na maging US citizen. Ni-revoke niya yun dahil kinuha siyang DSWD secretary. Ibig sabihin, kung hindi pa siya gagawing DSWD secretary, hindi niya tatatwa yung kanyang pagiging citizen. Ngayon, parang marami sa atin, ano ba problema mo ba dong sa pagiging citizen ni Tulfo ng ibang bansa? Hindi po pwede yun. Pwede nyo ba sabihin na, halimbawa, meron tayong kandidato na Chinese citizen? Sige nga. Kaya nyo lang na sasabi na okay lang yan dahil utak natin maka-Amerikano tayo eh. Wala pong, alam nyo po, wala pong lugar yung baka eh. Pag dual citizen ka, hindi ka pwede dapat maging senador. Hindi naman pwedeng dalawa maging bansa mo eh. Una, sinasabi mo yan, baka lang, di ba? Hindi ka pwedeng maging senador kung ikaw ay
dual citizen dapat. Kasi paano ka magiging senador? Pagtatanggol mo ang Pilipinas. Paano pag naging kaaway natin na US? Wala sa isip nyo, di ba? Pero pwede bang mangyari yun? Pwede po. Ang tagal na magkaibigan na Ukraine at Russia. Alam niyo po ba noon pang panahon, noong unang-unang panahon pa, magkaibigan na yung Ukraine at Russia? Magkapitbahay, magkaibigan. Matagal na po. Dati pa silang parte ng USSR. Kaya hindi po pwede yung dual citizen na maging senador. Mali yun. Bakit ka magiging dual citizen? Di pabor lagi sa US yung ano mo. Pag dual citizen ka, pabor sa US lahat ng mga pagpapasya mo. Hindi ka pwede maging neutral. Halimbawa niyan, merong usapin yung US tsaka China. Lagi ka nakakampi sa US kasi dual citizen ka eh. Hindi po dapat inaalaw yung ganun. Kung dual citizen si Grace po, may mali sa ating may mali sa mga patakaran natin. Bakit ka mag-aalaw ng dual citizen? Di papayagan din natin may dual citizen na in-check. Hindi, kalaban natin, 'di ba? Lagi automatic eh. Pag in-check hindi po pwede, 'di ba? Bakit binabaliktad mo pa, Daniel Orea? Kung ikaw may panawagan mo. Nahiya ka ba sa panawagan mo? Ang allegiance po sa isang bansa lang po. Hindi po pwedeng dalawa. May dual citizen tayo, pero hindi ka dapat pwedeng mamuno sa isang bansa. Pinuno ka ng bansa, pwedeng maging kalaban yun. Ngayon, kung citizen ka ng dalawang bansa, pag citizen ka ng dalawang bansa, o di pag nagkagera yung dalawang bansang citizen ka, ikaw may problema. Personal mo. Di ba? Pero kung mamamayan ka kung pinuno ka, at dual citizen ka, may problema ang bayan sa'yo. Kasi kanino yung loyalty mo? Huwag nyo pong sabihin na malabong maging magkalaban ng US at Amerika. Ay US at Pilipinas. Baka hindi nyo alam ang kasaysayan ng Pilipinas. Baka hindi nyo alam kung bakit bayani sila Emilio Aguinaldo, sila Antonio Luna, kung sino ang kalaban nila. Wala namang katotoran to si Kenji. Yan lang ba pwede mo sabihin? Bobo ka. May unggoy ba nagsasalita? Tanga. Manlalait ka na rin lang, bo. Kung ako unggoy, puta, di ang laki na nakinita ko. Biro mo, nakakapag-vlog yung unggoy. Siguro fans to ni Maravillas. Ayaw na nakakantyo. Okay. Ano pa ba? Baka may nakalimutan pa tayong punto. Tapos yung dahilan niya kung bakit ito ang hindi katanggap-tanggap sa akin eh. Yung dahilan niya kung bakit niya itinakwil yung pagiging US citizen ay dahil ginagawa siyang secretary. Ibig sabihin kung hindi ka ginawang secretary, hindi mo itatakwil yung pagiging US citizen mo. Kaya wala siyang konsepto ng magiging magiging tapat siya sa Pilipinas eh. Matagal na siya ritong broadcaster ng PTV4 eh.
Pero 2022 lang siya 2022 lang ba natin nakilala yan si Erwin Tulfo? Ibig sabihin from 1988 daw hanggang 2022 US citizen siya. Oh. Paano po 'yun? Tatanggapin lang natin 'yun na okay lang sa atin na yung ugali po niya na ang ayaw ko ron kahit sabihin ng legal pa siya natatakbo. Pero yung ugali niyang oportunista. Kahit nagtatrabaho siya rito, US citizen siya, kasi mas masarap nga naman, ang bilis magbiyahe. Marami pong bansa na tinatanggap ka pag US citizen ka, wala nang visa-visa eh. Sa convenience, yung convenience niya yung iniisip niya. Kung saan siya may pakinabang. Magiging secretary siya ng DSWD, kaya itatakwil niya. Kung hindi pa po siya magiging DSWD, hindi niya pa itatakwil yung pagiging US citizen niya. Ikalawa, yan po yung hinarap sa kanya, kaya hindi po siya naaprobahan sa commission on appointment. Na siya ay US citizen. Ikalawa, siya ay convicted. Kaya hindi na lang siya hindi niya na tinuloy. Hindi siya na-approve. Inano lang muna siya. O, teka muna, itabi muna natin tong application ni Tulfo. Kaya pinili niya na lang na mag-congressman. 'Di ba? Nakita niyo po kung gaano po yung ugali ni Tulfo. Tapos alam niya na maraming sasabihin niya na TNT siya para maawa sa kanya yung mga tao, natanggapin kung bakit siya naging US citizen dahil TNT siya ng matagal na panahon, na siya ay nagtiis para buhayin ng kanyang pamilya. Kaya mahirap pong pagtiwalaan eh. Sana lang ang maisip lang po natin, sa atin lang sila kukuha ng boto. Bakit po lahat ng kandidato ni Marcos, yung 12 ni Marcos, bakit walang direktang umaatake kay BP Sara, walang direktang umaatake sa mga Duterte? Alam nila eh. Alam nila Duterte lang ang malakas. Once na bumanat sila, matutulad sila kala Dan Fernandez, kala Abante, kay Luistro, na malamang sa malamang ay hindi manalo ngayong eleksyon. Dahil identified sila na kalaban ng mga Duterte. Tanyo, tumatakbo na sila kalaban ha. Kalaban na sila ng Duterte, hindi sila bumibira. Ganyan ka-opportunista yung mga yan. Yung mga senatoriables ng Duterte, bumibira sa BBM. Pero yung mga BBM senatoriables, hindi sila bumibira sa mga Duterte. Bakit? Para iboto nyo. Para teka, may 3 pa. Iboboto ko to. Total, hindi naman nagsasalita laban sa Duterte. Kaya mananalo po sila kahit mas marami yung sumusuporta sa mga Duterte dahil hindi tayo nagagalit sa kanila, kay BBM tayo galit eh. Hindi tayo galit sa kanila, dito tayo kay Claire Castro galit. Hindi tayo galit sa kanila, dito tayo kay Gadon galit. Hindi tayo galit sa kanila, dito tayo kay Martin galit. Hindi naman natin iboboto si Martin kahit kailan. Pera na lang kung taga dyan ka sa Tacloban. Tacloban ba yan si Martin? Tayong mga taga Luzon, taga Visayas at Mindanao, hindi naman kasama si Martin sa botohan eh. Hindi rin naman natin iboboto si BBM. Kaya yung style nila, wag nating banatan yung mga Duterte
para hindi magalit sa atin. Kita nyo, hindi kayo galit kay Willie Rebillam eh. Hindi kayo galit kay Tito Soto. Hindi kayo galit kay Lacson. Hindi kayo galit sa mga kay Bilyar. Hindi kayo galit kay Cayetano. Hindi kayo galit kay Tolentino. Galit tayo, traidor. Tol, wala ka na to. Kay Abalos, galit tayo dahil kita naman siya yung nangunguna ron, di ba? Nangunguna siya ron sa style nila yan. Style po nila yan. Bait-baitan para makuha yung boto natin. Wag po na tayo. Tsaka po atake yan. Pag nanalo na sila, tsaka po aatake yung mga yan. Maniwala kay sa akin. Pag binoto niya yung mga yan, talo si BP Sara sa botohan.